Good morning mga kamanok! Sa episode na ito, malalaman natin ang mga simple at practical na tips na dapat mong malaman at dapat mong alamin bago ka magsimula ng iyong backyard chicken farming. Kung gusto mo malaman lahat ng mga tips, panoorin ang video hanggang sa dulo. At huwag kalimutan mag-like, subscribe, and share! Paano masabi? Tinatanong ko nga eh. Number 1. Kaalaman or knowledge. Pag sinabing kaalaman, di mo naman kailangang alam ang lahat o matalino ka o kaya dapat graduate ka ng agriculture. Ibig sabihin, dapat meron ka lang sapat na kaalaman. Pwedeng naka-attend ka ng mga seminars or trainings na ino-offer ng Department of Agriculture o kaya ng mga NGOs. O kaya pwede ka rin manood ng mga YouTube videos kaya ng JJA Pinoy Chicken Farm videos. Sa ganitong klaseng pamamaraan, mapapalawig mo ang iyong kaalaman tungkol sa tamang pagsisimula ng backyard chicken farming. Number 2. Location. Ang pagpiling location ay napaka-importante. Ang mga sumusunod na critical factors ay dapat mong suriin bago ka magsimula ng backyard chicken farming. Neighborhood. Importanteng malaman mo kung gaano ka kalayo sa kapitbahay mo. Importante ang wind direction, kung saan papuntang hangin, para ang neighbors mo hindi stress sa pag-amoy ng mga dumi ng manok mo. Importante rin ang accessibility sa isang malinis na water supply. At syempre, power supply para meron din silang ilaw sa gabi. Tingnan din ang drainage system para yung mga dumi ng manok may pupuntahan at malinis ang iyong kapaligiran. Tingnan din ang waste management. Dapat meron kang imbakan ng mga dumi ng mga manok para hindi ka stress. If possible, malayo sa ingay para iwas ang mga manok sa stress. Ika nga, love your chicken! Number 3. Budget. Di mo kailangan ng malaking budget pag nagsisimula ka pa lamang ng backyard chicken farming. Sa makatwid, pwede kang magsimula ng ilang pares ng manok. Kung maganda na ang iyong resulta, then, pwede mo nang palakihin ang budget. Bumili ka pa ng ilang pang pares. Sa negosyo, lahat naman nagsisimula sa maliit. Mahirap na pag nalugi ka, baka sumama ang iyong loob at hindi mo na ituloy ang iyong munting negosyo. Huwag ka nga lang magtataka kung bakit hindi dumadami ang mga manok mo kung fried chicken ang favorite mo. Ano ang senyo natamimi kayo? Number 4. Type of production. Magbebenta ka ba ng karne ng manok o itlog? Or both? Depende kasi ang klase ng free-range chicken na dapat mong alagaan sa klase ng kanilang production. Ibig sabihin, may mga manok na mas mabigat after 70 days. At meron din mga manok na mga malakas mangitlog. Dapat mong suriin yan. Importante na malaman mo yan para alam mo kung anong klaseng resulta ang ine-expect mo. Number 5. Quality of product. Kung nagsisimula ka pa lamang sa backyard chicken farming, alamin mo kung anong klaseng breeder na manok ang gusto mo. Dito kasi nakasalalay ang kalidad ng produkto na makukuha mo. Take note, bumili lamang sa mga kakilala o kaya sa mga kaibigan na breeders para makasigurado ka sa klase ng kalidad ng manok na makukuha mo.
Baka mamaya, galing Mars ang manok mo. Number 6. Target market. Bago ka magsimula ng backyard chicken farming, dapat alam mo kung saan mo ibebenta ang mga manok mo o ang mga itlog mo. Kung meron ka mga direct buyers, yan ang pinakasigurado. Kung meron ka mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, mas maganda. Kung meron kang kaaway, ibenta mo. Make chicken, not bar. O kaya, ibenta mo sa ex mo. Malay mo, sa lasa ng manok mo lang pala makukuha ang matamis niyang oo. Number 7. Housing. Mahalaga na may bahay sila para may masilungan pag mainit at umuulan at pagtutulugan sa gabi. Pwedeng gawa ito sa mga light materials gaya ng kawayan, kahoy, nipa na pwede mo namang makuha sa bakuran mo o kaya hingin sa mga kapitbahay mo. Take note mga kamanok, di mo kailangan gumastos ng mahal. Ang importante, panatilihin malinis at maliwalas ang bahay manukan. Kung ikaw komportable, dapat pati mga alaga mong manok. Number 8. Workers. Pumili na mapagkakatiwalaan na tao na magbabantay, mag-aalaga at magpapakain sa inyong mga alagang manok. Mga trabahador na marunong magmahal ng tunay. Dapat, sa backyard chicken farming, galing sa puso ang pag-aalaga ng manok. Parang love life lang yan. Mararamdaman na nililigawan mo kung busilak ang puso mo. Sa backyard chicken farming, bawal ang fake love, kamanok. Number 9. Risks. Lahat ng negosyo may risks. Andiyan ang peste, andiyan ang sakit, andiyan ang bagyo, andiyan ang mga natural disasters. Ingat lang tayo mga kamanok sa lugi. Maging handa dapat sa lahat ng pwedeng mangyari. While chicken farming can be a great successful business, importante ding maging cautious sa mga risk. Huwag masyadong iasa ang lahat sa mga trabahador. Tumutok mga kamanok. Be there to supervise. Negosyo mo yan, tutukan mo. Number 10. Profit. Ano ba ang end goal mo sa backyard chicken farming mo? Kumita, hindi nga ba? Ngunit, huwag mag-expect sa unang taon na kumita ng malaki. Ano ito? Milyonaryo agad? Agad-agad? Importante sa mga unang buwan, pag-aralan ang negosyo. Maganda na maging marunong sa pag-compute ng mga cost ng feeds o kaya mga alternative na feeds. Malaking tipid na, malusog pa ang mga alaga mong manok. Importante, gusto mo ang ginagawa mo and you love what you do. Tandaan mga kamanok, hindi lamang gusto mo at kaya mo ang mahalaga sa pagsisimula ng backyard chicken farming. Kailangan nito ng masusing pag-aaral, malawak na pasensya, sandamakmak na tiyaga at sipag, at malalim na commitment para maging successful ang backyard chicken farming business mo. Parang love life lang yan mga kamanok. Gusto mo ba? Pursigido ka ba? Kaya mo ba? Mahal mo ba? Pwes, ano pang inaantay mo? Baka maunahan ka pa. Start na! I believe I can fly.